Happy Thursday morning here in the Bulacan. Good morning po sa lahat guys. Tara guys, kape tayo. Shout out pala dyan sa mga mahilig uminom. Tigilan nyo ng kaiinom. Mega shout out po sa inyo dyan lahat. Yung sa mahilig uminom ng alak. Yun bang inom ng moderately. Yung inom ba na parang wala nang bukas, yung araw-araw umiinom. Mega shoutout po sa inyo. Siguro share ko lang sa umagang ito. Siyempre, lahat naman tayo ay pwedeng magkasakit. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang sakit na darating sa buhay natin. Siguro may share ko sa umagang ito yung kapatid ko, yung brother ko, si Brother Renato. Parang almost 2 weeks, nagdaing lang siya na nahirapan siya kumain. Yun lang yung daing niya na nahirapan siya lumunok. 2 weeks yun, matatandaan ko 2 weeks yun. Tapos, nag-aas nga na hindi maganda yung pakiramdam niya. Kaya, sabi ko, dalhin nyo na sa hospital. Pa-check up nyo na kung ano yung dapat gawin. Sa Makati din na lang nga siya sa hospital. Maraming test yung ginawa sa kanya, lab, scan, CT scan, kung ano-ano po yung ginawa sa brother ko. Hanggang sa nalaman namin yung kung ano yung totoong sakit niya. Kasi sa totoo lang, yung brother ko, mahilig po siya uminom. Hindi po tubig. Mahilig po siya uminom ng alak. Kumbaga yung alak ay parang sinasamba. Para bang kung maaari noon, siguro araw-araw umiinom siya noon. Araw-araw umiinom siya ng alak. Lahat naman tayo kailangan ng alak sa katawan, pero yun nga po, yung tama lang, hindi yung sobra. Nalaman namin ang findings sa brother ko. Meron po siyang bukol sa atay, at ang bukol na yun ay 8 cm na po yung bukol na yon, at saka meron siyang bukol sa pancreas, 7 cm naman po nandoon, at maraming maliliit pong nakikita. Ramdam ng kapatid ko na hindi na po siya makaihi, namamanid na po yung tiyan niya sa sobrang sakit. Siguro ang masasabi ko, laban lang bro, nandito lang ako, hanggang kaya ko nandito ako para sa'yo. At higit sa lahat, prayer para sa'yo. Kasi hindi natin masasabi yung buhay. Ngayon malakas tayo, bukas mahina na tayo. Kaya siguro ito, hindi lang po ito dahil nangyari sa brother ko. Siguro para sa lahat. Na yung buhay natin ay hiram lang. Na ngayon okay tayo, pero bukas hindi na pala. Laban lang bro, at pray lang. Kung talagang gusto ng Panginoon na bigyan ka na panibagong buhay, gusto ng Lord na gumaling ka, walang imposible, hingi natin ito sa Kanya, na tulungan ka na malagpasan mo anumang pagsubok na dumating sa buhay mo. Kasi ang prayer ang the best na magagawa natin kung tayo may karamdaman. At siguro, syempre, yun ang sinasabi na lalo na sa ospital, pag wala kang pera, out ka. Pag may pera ka, in ka. Parang ganun yung labanan sa ospital ngayon. Totoo yan. Pag may pera ka, out ka. Asikasuin ka ng mga doktor. Pag wala kang pera, pag wala ka, may pera ka pala, in ka. Uunahin ka ng mga doktor, asikasuin ka ng mga doktor. Pag wala kang pera, sorry ka, dyan ka muna, out ka muna, mamaya ka na, unahin ko muna yung iba. Pero para sa akin, the best talaga yung prayer. Pray na rin sa Lord na lahat na yan ay kaya mo, at dahil walang ibang dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoon. Pagbigyan ka pa niya ng chance at alam niya na bigyan ka niya ng chance na gumaling, pasalamat tayo. Dahil siya lang po ang higit nakakaalam kung hanggang kailan tayo at kung hanggang saan lang tayo.
Kaya mega shoutout dyan sa mga palainom ng alak na wala nang ginagawa, ay araw-araw, pagka umaga pa lang, ang alak ay ginagawang kape. Tigilan nyo na kasi po yung sakit ngayon, ang cancer ngayon ay napakabilis. Daing ka lang, yun pala cancer na. Kaya, bro, nandito lang din naman ako para sa'yo. Lakasan mo loob mo at mag-pray ka. Dahil wala imposible sa ating Panginoon. Thank you guys!